Yari na ang Minnesota Timberwolves, alam na ng Lakers ang kahinaan nila at si Luka Doncic ang susi sa tagumpay ng Lakers. Pero bago tayo dumako doon, may bad news para sa mga Milwaukee Bucks fans dahil matapos makaligtaan ni Damian Lillard ang huling 12 games ng kanilang koponan bago matapos ang regular season, isang malupit na setback ang dumating. At ito nga ay dahil sa deep vein thrombosis o yung pamumuo ng dugo sa kanyang binti. Lumabas na ang pinakabagong update sa injury status ni Damian Lillard. Ayon sa mga report, inaasahan na hindi makakalaro si Lillard sa pagsisimula ng playoffs sa kanilang series laban sa Indiana Pacers at ito pa rin ay dahil sa blood clot sa kanyang binti. Ang good news naman, maaaring makabalik si Lillard sa kalagitnaan ng playoffs pero wala pang tiyak na timeline kung kailan talaga ito mangyayari. Kaya't malaking kawalan para sa Milwaukee ang mawalan ng kanilang all-star guard na si Damian Lillard. Alam naman natin na tinalo ng Indiana Pacers ang Milwaukee Bucks sa nakaraang playoffs at umabot lang sila hanggang Game 6 sa kanilang Best of 7 series. Paano ba naman hindi nakalaro si Giannis Antetokounmpo sa buong serye dahil sa strained left calf injury? Si Damian Lillard, bagamat nakalaro siya sa series nila kontra Indiana, nagtamo naman ng Achilles tendon injury sa Game 3 dahilan upang hindi siya makalaro sa Game 4 at Game 5. Bumalik si Lillard sa Game 6 at nag-ambag ng 28 points pero hindi pa rin sapat upang maiwasan ang pagkatalo ng Bucks. At si Bobby Portis na-eject naman sa Game 4 matapos ang kaguluhan kay Andrew Nembhard, kaya't lalo pang nagkaproblema ang Milwaukee Bucks sa kanilang rotation. Si Chris Middleton naman nagkaroon ng ankle sprain ngunit naglaro pa rin sa Game 5 at nagpakita ng magandang performance. Pero sa huli, hindi kinaya ng Milwaukee Bucks ang kumpletong lineup ng Indiana Pacers dahilan upang ma-eliminate sila ng mas maaga sa playoffs noong nakaraang season. Kaya't ngayon, kinakailangan ng ibang players ng Bucks na mag-step up at tulungan si Giannis Antetokounmpo upang talunin ang Indiana Pacers sa playoffs ngayong taon. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na makakaligtaan ni Damian Lillard ang pagsisimula ng playoffs ngayong 2025 laban sa Indiana Pacers? Samantalang mga idol, isang importanteng elemento na maaaring gamitin ng Lakers sa kanilang first round series kontra Minnesota Timberwolves ay ang playoff experience ni Luka Doncic laban sa parehong koponan. Noong nakaraang playoffs, si Doncic ang naging sentro ng matagumpay na kampanya ng Dallas Mavericks, kung saan tinalo nila ang Timberwolves sa Western Conference Finals. Sa seryeng iyon, pinatunayan ni Luka ang kanyang kakayahan sa pagbasa ng depensa, laging may sagot sa bawat adjustment ng Minnesota, mula sa double teams hanggang sa off-ball traps, kabisado niya ang galaw ng kalaban. Bilang bagong miyembro ng Lakers, hindi lang siya magiging asset sa opensa. Ang karanasan at kaalaman niya kung paano talunin ang Timberwolves ay maaaring maging susi sa paghahanda ng game plan ng buong koponan. Alam niya kung saan mahina ang depensa ng Wolves at kung kailan ito pwedeng samantalahin. Hindi ito usapang stats lang, ito'y tungkol sa familiarity. Kapag alam mo na ang madalas na galaw ng isang team, may natural kang kalamangan sa serye. At para sa Lakers, maaaring yun ang X-factor na magdadala sa kanila sa panibagong yugto ng playoffs. Side lang mga idol, minsan ang tunay na advantage ay yung hindi makikita sa highlights, kundi sa utak ng isang player na alam na kung paano manalo. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo na may advantage ang Lakers sa Minnesota Timberwolves dahil sa experience ni Luka Doncic sa mga ito noong nakaraang playoffs?